OFW ka ba at matagal na nagtatrabaho abroad pero wala pa ring ipon? Bakit kahit malaki naman ang sweldo, parang hindi pa rin sapat? Sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 common mistakes ng mga OFW pagdating sa pera at kung paano may ito maiiwasan bago pa mahuli ang lahat. Panoorin mo hanggang dulo dahil dun madalas nagkakamali ang karamihan. Number 1, ginagawang tamad ang pamilya. Minsan, hindi mo namamalayan yung perang pinapadala mo buwan-buwan, yun na rin pala ang unti-unting nagiging dahilan kung bakit nasasanay sila na hindi magsumikap dito sa Pinas. Masakit man aminin, pero isa ito sa pinakamalaking money mistake ng maraming OFW. Yung nasanay ang kanilang mga mahal sa buhay na umaasa na lang sa padala. Kadalasan, ginagawa kang superhero. Ikaw ang nagbabayad sa lahat, ikaw ang laging tumutulong, ikaw ang puro sakripisyo. Pero ang problema, kapag palaging ganito ang setup, nasasanay sila na ikaw lang ang tanging solusyon. At unti-unti, nawawala yung sense of responsibility nila sa pamilya. Ikaw yung nagpapakahirap abroad, habang yung mga tamad, sila pa ang nabibigyan ng reward. Imbis na matuto sila magbanat ng buto o magtrabaho, nauwi na lang sila sa hintay na lang natin yung padala ni nanay o tatay. Mas malala pa minsan yung pera na pinaghirapan mo sa abroad na pupunta sa bisyo o sugal. Hindi ko sinasabing huwag ka na magpadala ng pera. Pero dapat turuan mo rin sila kung paano i-manage at palaguin yung tulong na binibigay mo. Pwede mong gawing parte ng padala ang pangpuhunan sa small business, pang-enroll sa skills, training, vocational course o pang-start ng side hustle nila. Hindi porket ikaw ang breadwinner, ikaw lang ang nagtatrabaho. Dapat tulungan yan, lalo na kung kaya naman nilang mag-work. At para magawa mo to nang hindi ka nangangamba, kailangan mong iwasan yung susunod na pagkakamali. Number 2, walang savings goal. Bakit kaya kahit malaki ang kita ng ibang mga OFW, parang laging nauubos pa rin? Simple lang ang sagot, walang klarong savings goal. Walang direksyon kung saan napupunta ang pera buwan-buwan. Kabayan, madalas ganito ang nangyayari. Padala dito, bili doon, treat sa sarili kasi nga deserve ko to. Hindi naman masama yun, pero kung wala kang plano kung saan pupunta ang pera mo, magigising ka na lang isang araw na ubos na pala ang lahat. Dapat itrato mo ang savings mo na parang monthly bill. Hindi pwedeng makalimutan. Iset mo as obligation, hindi optional lang. Kaya dapat i-practice ang pay yourself first. Kahit 20% ng sahod mo o kahit maliit muna sa umpisa. Ang importante, consistent ka. Mas maganda kung automatic rin. Gumamit ka ng bank apps o auto-transfer para hindi ka natutukso na gastusin pa yun. Isulat mong savings goal mo. Magkano ang target mong maipon this year? 50k, 100k? At para saan yan? Para ba sa negosyo o pambayad sa bahay? At huwag mo rin kalimutan ang emergency fund na kaya dapat tustusan ang 3 to 6 months ng gastos mo kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Ang tunay na nakaka-inspire dito, kapag klaro ang goal mo, hindi lang pera ang naiipon mo, kundi disiplina rin sa paghawak nito. Number 3, sobrang reward yourself. Walang masama sa pag-reward sa sarili, paminsan-minsan. Pero kapag kada sweldo, laging ganito, baka hindi na reward yan, kundi bad money habits. Yung tipong kakapadala mo pa lang ng pera sa Pinas, pero may checkout ka na agad ng bagong cellphone at mamahaling sapatos. Siguro baka dahil sabi ka lang, dahil ngayon ka lang nakahawak ng malaking pera at gusto mong bilhin lahat ng hindi mo mabili noon. Pero kapag nasanay ka sa ganyang lifestyle, mapapansin mo na tumataas ang gastos mo kasabay na rin ng sweldo mo. Yan yung tinatawag na lifestyle inflation. Kumikita ka nga ng malaki pero wala pa rin naiipon kasi lahat napupunta sa deserve ko to moments. May iba naman na todo gastos para lang ipakita na medyo nakakaangat-angat na sa buhay. Wala namang masama doon. Pwede ka namang mag-reward sa sarili mo pero lagyan mo ng limit. Halimbawa, gamitin mo lang ang 5 to 10% ng sweldo mo para sa personal na reward. Tapos yung iba ay para na sa needs, obligations, savings at investments.
Dahil ang tunay na deserve mo ay hindi yung bagong material, kundi yung peace of mind na may pera kang naiipon at lumalago para sa future mo at sa pamilya mo. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 4, walang malinaw na financial plan. Maraming OFW ang nag-abroad ng walang malinaw na plano. Walang target kung hanggang kailan magtatrabaho abroad, magkano dapat ang maiipon, o kung kailan uuwi for good. Kaya kahit malaki ang kita, paikot-ikot lang. Padala, gastos, padala ulit. Hanggang sa umabot ng 10 taon pero walang napundar. Kaya dapat meron kang direksyon. Alamin kung ano ang gusto mong maabot. Magkano ang gusto mong ipunin bago umuwi. Gusto mo bang magnegosyo o mag-retire ng maaga? Anong timeline mo para sa goals na yan? Kasi kapag malinaw ang plano mo, mas madali kang makapag-focus. Hindi ka basta-basta nadadala ng emosyon, homesick man o stress sa trabaho. May purpose ang bawat padala, bawat ipon at bawat araw na pagod. Hindi ka rin dapat nakatingin lang sa mga short-term na pleasure. Bagkus, for long-term na yung mindset mo. At kung akala mo safe ka na dahil malaki naman ang sweldo mo, ito na yung pinakamalaking dahilan kung bakit hindi ka pa rin nakakaipon. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod. Number 5, lubog sa utang kasi malaki naman ang sahod. Marami sa ating mga kababayan, dahil nga malaki ang kinikita sa abroad, nagiging kampante. Ang mindset, malaki naman sahod ko, kaya ko tong bayaran. Pero bago mo namalayan, yung credit card bills at loans mo ay unti-unting lumalaki na. Minsan pa nga, yung dahilan ng utang ay para lang sa mga luho, bagong kotse, branded na bag, o bahay na hindi pa talaga kaya ng budget. Wala namang masama sa pangarap, lalo na kung para sa pamilya. Pero, dapat tanungin mo rin ang sarili mo, afford ko ba talaga? O baka nadadala lang ako sa emosyon at guilt bilang provider. Hindi naman masama ang umutang, basta may balik at may direksyon, tulad ng pagpapalago ng negosyo. Pero kung puro utang na walang ROI, yan ang unti-unting kumakain sa future mo. Kapag marunong ka mag-control ng utang, mas malaya ka makapag-ipon at makapagsimula sa bagong opportunities. Number 6, pag umuwi, ubos biyaya. Isa ito sa mga nakagawian ng mga kababayan nating OFW. Yung pag-uwi ng Pilipinas na parang fiesta. May balikbayan box, pasalubong para sa lahat, at minsan pati malalayong kamag-anak inaabutan pa ng pera. Tapos minsan din, may painom pa sa tropa, magpapaswimming sa pamilya, at maghahanda ng bongga kahit hindi naman kaya ng budget. Wala namang masama dito kung kaya mo talaga at kung gusto mong mag-celebrate. Pero ang problema, marami ang napipilitan lang dahil sa pressure at expectation. Minsan, nahihiya kang tumanggi kasi ikaw ang nasa abroad, ikaw ang may dolyar. Pero ang totoo niyan, hindi ito required. Mahal ang magpasaya, pero mas mahal ang maging irresponsable sa pera. Pwede ka naman magbigay ng may limit at mag-set ng budget para sa pasalubong at sa mga handaan. Dahil kung ikaw lagi ang sasagot sa lahat, ikaw rin ang unang mauubos. Pero ito ang mas malala. Yung kahit malaki ang pera, nauubos din dahil sa isang critical na mistake ng maraming OFW. Ito yung number 7. Nag-i-invest ng walang alam. Ito sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming OFW. Dahil alam ng ibang tao na may pera ka, ang daming biglang lalapit na mag-aalok ng investment o business opportunity. Pero kabayan, tandaan mo to, kapag sobrang bilis kumita at mukhang easy money, malaki ang tsansang scam yan. Hindi porket kaibigan o kamag-anak ang nag-alok, automatic na legit. Lahat ng investment at negosyo may risk. At kung hindi mo naiintindihan kung paano kumikita ang pera doon, malamang ikaw ang pinagkakakitaan. Walang madaling pera, walang instant yaman.
Lahat ng tong kita ay pinag-aaralan, pinagpapaguran, at pinaghahandaan. Kaya bago ka mag-invest, mag-research ng maigi. Kung hindi pa, maglaan ng oras para mag-aral bago maglabas ng pera. Kung mag-uumpisa ka naman ng negosyo, pwede kang magsimula sa maliit. Let's say 5,000 o 10,000 pesos muna habang tinitesting mo dyan sa abroad, if possible sa bansa mo. Or aralin mo muna dyan bago ka maglabas ng malaking pera. Mas maganda kung alam mo yung negosyo or align sa skills at current na trabaho mo. Kaya ang lesson dito, huwag mong ilagay ang pinaghirapan mong pera sa isang bagay na hindi mo naiintindihan. Mas mabagal man ang growth sa totoong negosyo at investment, pero at least hindi ka babalik sa zero. Ang pera kayang kitain ulit, pero ang tiwala, oras at pinaghirapan mong pagod sa abroad, hindi mo na mababawi yan. Kaya siguraduhin mong mapupunta ito sa tamang lugar. At kung gusto mong matutunan kung ano ang mga steps para makaipon ng pera ngayong nasa mid-30s or 40s ka na, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.